Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kaniyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka magsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpakapanggap na isang dakilang pinuno at naakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong unang panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ng Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagpawalang pangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y maglagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo
at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kaniyang kalinga. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagkapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilihin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang dumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan."
Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong mga nakaraang araw, mga kapatid, ilang beses nating narinig ang pangalan ni Nicodemo, isang tagasunod ni Jesus, ngunit sa lihim nga lamang dahil sa kanyang takot sa mga Hudyo. Itong si Nicodemo ay isang Pariseo na nagtuturo din ng kautusan. Ngayon sa ating unang pagbasa, may isang Pariseo naman ang nagangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Sabi niya sa ating unang pagbasa, kung ang panukala o pagpupunyagang ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo lamang. Ngunit kung wala sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lumilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Sa madaling salita, kung ang ginagawa ng mga apostol na pangangaral tungkol kay Jesus na muling nabuhay ay mula lamang sa kanila, hindi ito magtatagal. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, ito'y magtatagal. Mga kapatid, sa kasaysayan ng ating simbahan, marami ng hinarap na pagsubok. Nariyan ang gustong pabagsakin ng simbahan o gustong ubusin ang miyembro nito. At magpahanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang problema ng simbahan. Pero, nanatili pa rin tayo. 2,000 taon na ang nakakaraan ng sabihin ito ni Gamaliel, pero hanggang ngayon, narito pa rin tayo. Ibig sabihin, ang ginawa ng mga apostol ay talagang mula sa Diyos. Kahit ang mga abuses ng mga leaders ng simbahan, the mission will continue. Kahit gaano karami ang gusto mong pabagsak sa simbahan, mananatili at mananatili ang simbahan. Simple lamang po ang dahilan, dahil kasama natin ang Diyos. Ang simbahang ito ay sa Kaniya, kaya hindi niya pababayaan. Despite all the persecution that the church endured, we are still here. The church is very much around. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos nito, ipinapasok o muling ikinulong ang mga alagad. Ipinahagupit at pinalaya. Sabi sa unang pagbasa, ay talagang galak na galak pa ang mga apostol na umalis sa harap ng Sanhedrin sapagkat binarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. They were full of hope and joy because eventually they will continue to preach the gospel or the kingdom of God. Kaya po sana, hindi lamang kapag tayo humaharap sa matinding pagsubok, lagi nating balikan ang kwentong ito ng mga alagad na kahit sila humarap sa matinding pagsubok, punong-puno pa rin sila ng pag-asang ipagpapatuloy nila ang misyong iniatang sa kanilang balikat ng ating Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo po, alam po ninyo itong ating Ebanghelyo, ito po ay nasa 4 na Ebanghelyo, kay Lucas, kay Mateo, kay Marcos, at kay Juan. Itong pagkaparami ng tinapay na ito. Si Saint John is very much particular. Sabi niya sa Ebanghelyo, meron daw isang bata na may dalang tinapay na cebada, sa English po ay barley loaves. Itong barley loaves na ito ay ipinakakain lamang sa mga kabayo o sa mga hayop. Kapag merong kang cebada na tinapay, sigurado napakahirap mong tao. In the Gospels of John, meron laging miracle.
Pero ang tawag dito ni John ay hindi mga milagro, kundi sign, mga tanda. Pag halimbawa, meron kayong nakitang mga sign dito sa ating shrine, kung saan ang restroom, kung saan ang mga offices, those are signs. At kapag natukoy na po ninyo kung saan yung opisina o mga restroom o mga kapilya, yung sign na iyon, na-serve na niya yung kanyang purpose. So those signs that were presented by the Lord, by Jesus, or that were made by Jesus, kapag nalaman na natin na ito ay galing sa Diyos, then na-serve na niya yung kanyang purpose. Kailan po ba nangyayari ang himala? Kailan ba nangyayari ang ginawa? Ang himala. Kapag nagsimula na tayong maniwala, when we start to believe, then that is the only time the miracle will begin. Doon pa lamang magsisimula ang himala. At kapag ang himala ay natatapos, when we start to calculate. Sabi ni Felipe, Lord, kahit po 200 denaryo, itong 5,000 lalaking itong pakakainin natin, hindi pa sasapat. When we start to calculate, doon nagsisimulang mawala ang himala. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, itong version ni San Lucas ng feeding of 5,000, sabi doon, we have nothing but 5 loaves. Wala tayo. Ang meron lamang itong 5 tinapay, sebada pa. Kapag ang tingin natin sa mga bagay na nasa paligid natin para sa atin is not important, then miracle will disappear. Mawawala ang milagro. Pero kung ang mga bagay sa ating paligid, especially ang pagkain, kung ang ating tingin ito ay pararamihin tulad ng ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo, doon magsisimula ang kababalaghan, ang miracle, ang sign na gagawin ni Jesus. Kaya mga kapatid, bilang tugon sa hamon ng Ebanghelyo, matuto tayong makita ang bawat bagay bilang milagro, bilang kababalaghan, bilang tanda ng kalooban ng Diyos para sa ating lahat, bilang tanda ng kanyang kagandahang loob para sa atin. Para po sa mga mag-aandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Rufin at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain nyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin nga pagmahal, ipagpatuloy mong iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makapakinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na April 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating Hari at manunubos. Available po ang mga rosa sa extension, puti po para sa pasasalamat at pula po para sa kahilingan natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Muli po, available po ang mga rosas, puti po para sa pasasalamat at pula po para sa kahilingan natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa panalangin sa umaga. Inayayahan ko po na tayo'y tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinaba. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo po sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay, Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay, Alleluia. Ipinangako siya sa krus, namatay, Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay, Alleluia. Sambahin natin at purihin ng Alleluia. Ang Kristong Haring ating itanghal, Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan, Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan, Alleluia. Ang ating Diyos Ama ang kapurihan, Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal, Alleluia. At Espiritong Diyos na banal, Alleluia. Darakilay ay magpakailanman, Alleluia. Tayo po ay magsiupo. Anak ko, magpatatag ka. Ipinatawad na ang iyong mga sala, Alleluia. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng inyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang mga makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos,
Ang pagliligtas mo'y galakong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo anais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos na karapat-dapat, ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Anak ko, magpatatag ka, ipinatawad ng iyong mga sala. Alleluia. Humayo ka upang iligtas ang iyong bayan, upang iligtas ang iyong hinirang. Alleluia. Panginoon, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo, at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito, at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa Teman, at ang banal ay nagmula sa bundok ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kadakilaan, at nagsisikip sa sanlibutan ang pagpuri sa kanya. Darating siyang ng sinliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay, at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan, at ang haring pinahiran mo ng langis. Dumaan kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan. Ano pat tumaas ang malalakas na alon. Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig, nangatal ang labi ko. Nanghina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa akong hihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga sa silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon, ako'y magagalak dahil sa Diyos na ang aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang iligtas kahit na sa kabundukan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Umayo ka upang iligtas ang iyong bayan, upang iligtas ang iyong hinirang. Alleluia. Siyon, ang iyong Diyos ay purihin. Pinagkalooban niya ng kapayapaan ang mga hangganan ng iyong lupain. Alleluia. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang mag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang magbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos, umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Siyon ang iyong Diyos ay purihin, pinagkalooban niya ng kapayapaan ang mga hangganan ng iyong lupain. Alleluia. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inayakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo pong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Gumawa tayo ng krus at sabay-sabay po sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagkaloob sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Panginoong aming Diyos, ang iyong makapangyarihang gawa ay nagpahayag ng iyong walang hanggang plano. Nilikha mo ang sangkalupaan at ikaw ay tapat sa bawat salin lahi. Pakinggan kami, O Ama ng awa. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Linisin ang aming mga puso ng iyong katotohanan at akayin sa daan ng kabanalan upang ang gawin namin ang kaaya-aya sa iyong pananaw. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Magliwanag nawa sa amin ang iyong mukha upang lumaya kami sa kasalanan at mapuno ng iyong pagpapala. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Pinagkalooban mo ang mga apostol ng kapayapaan ni Kristo. Gawaran mo ng kapayapaan ang iyong sambayanan at ang buong mundo. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya
para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ibinigay mo sa amin ang misteryo ng pagkabuhay bilang aming tipan ng panibagong ugnayan. Ang bagong pagsilang nawang aming ipinagdiriwang ay magkabisa sa uri ng aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat sa Amen. Diyos.